Mga bagong santa ng simbahang Katoliko, mga Carmelite sisters na pinugutan ng ulo. Praise be God through His saints. Ito po ang 16 Carmelite martyrs ng Compiègne. Sinasabing they are composed of 2 extern, 3 lay sisters, isang novice, and then the rest, mga professed na sisters. Nung panahon ng French Revolution, sinusulong talaga nila yung sinasabing liberty and equality. Kasi naniniwala nga sila na as a human person, we are free and have the equal rights. Tama naman sila, pero umabot sa point kung saan sinuppress nga nila that time yung mga religious communities. Inuna talaga nila yung mga contemplatives. Kasi nga naniniwala sila na yung mga religious, lalo na yung mga contemplatives na naninirahan sa cloistered monasteries ay hindi malalaya. At by that time, pinagbawal na rin yung pagtitake ng vows. And yung mga prioress nga, nagsulat sila to clarify these things. Sinasabi nila na within their communities, merong equality. Walang mayaman, walang mahirap. At mas lalo nang malaya sila. Pero yung mindset talaga ng mga Illuminista is that as long as meron silang vows, meron silang superior na sinusunod, hindi sila free on their own. At nung pinuntahan na nga nila yung monastery ng Carmelite Martyrs ng Compiègne para kausapin sila. Kasi yung iba talaga, binigyan talaga sila ng chance, mga dear, na umuwi na sa kanilang mga pamilya. Bago sila kausapin, binantayan talaga yung yung place nila. Meron silang mga guards at hindi sila pinayagang makipag-usap sa bawat isa, lalo na sa kanilang superior. Kasi baka daw kausapin sila at sabihin magsinungaling. Ganon. Ang unang kinausap is yung prioress, si Mother Superior. Nung inofera na siya kung uuwi siya, sinabi niya na gusto niyang manatili doon sa bahay na yon, sa monastery na yon, at doon na rin mamatay. Habang yung isang madre naman, ang sagot niya naman, she wanted another 56 years to dedicate to the Lord. Sabi naman ng isa, nagmadre siya on her own will and gusto niyang i-preserve yung kanyang habit. Kahit na ang ibig sabihin nito, iaalay niya yung kanyang sariling dugo. Habang yung isa naman sabi niya, wala nang iba pang sasaya sa buhay ng pagiging Carmelite. Yung isa nga, yung sagot niya, mala St. Lorenzo Ruiz ang sagot. Kasi sabi niya kung meron man siyang 1,000 lives, kanya itong i-consecrate sa kanyang napiling bokasyon. At walang makakapag-convince sa kanya para iwan yung monastery na yon. Yung novice, mga dear, hindi na siya question kasi nga, di pa naman siya nakapag-profess ng kanyang vows. So pinapauwi na talaga siya, pinapasama na siya dun sa kanyang pamilya pero ayaw niya. Mas pinili niya talagang makasama yung iba pang mga sisters hanggang sa kamatayan. At hinayaan nga sila ng kanilang superior, ng kanilang prioress to decide. And pinopose din ito na i-offer nila yung kanilang mga buhay as an offering for peace. In-offer na talaga nila sa Panginoon yung kanilang mga buhay para manumbalik yung kapayapaan. Pero hindi talaga natin maiiwasan na matakot. Yung dalawang pinakamatanda sa kanilang grupo, of course, natakot talaga sila at first. Sino bang hindi matatakot na magilotin? Hanggang sa pinalayas na sila sa monastery nila, nag-upa sila ng isang apartment, at doon nila pinagpatuloy pa rin yung kanilang prayer life. At dahil nga alam din ng mga kapitbahay na lumipat doon yung mga madre, so nag-observe rin talaga sila ng silence, mga dear, kasi alam nila na laging nagdarasal yung mga sisters. Nagkaroon ng trial, mga dear, pero lininaw talaga nila, hindi talaga sila pumayag na hindi malinaw yung rason kung bakit sila igigilotin. Nung panahon na yon, yung term na fanatical at Christians is title na binibigay doon sa mga tao namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sila po ay sinintensyahan dahil sa sinasabing pagiging panatiko sa kanilang religion or sa kanilang pananampalataya. Alam niyo ba, yung isang madre doon, super tanda niya na kasi. So wala na siyang tungkod, tapos nakatali pa yung kamay niya sa likod. So mahihirapan talaga siyang bumaba sa cart or kalesa ba yung tawag doon. Kaya ang ginawa ng guard dear, hinulog siya sa mabato. Akala nila namatay na yung matandang madre. Pero tumayong duguan yung madre, mga dear, at ang sabi niya,
Nagpasalamat talaga siya doon sa guardian. Salamat daw dahil hindi siya pinatay. Kasi kung nagkaganon man, mawawala sa kanya yung kaligayahan ng pagiging martir. Nung papunta na nga sila doon sa lugar kung saan sila igigilotin, patuloy nga silang kumakanta ng mga hymns like Miserere, Salve Regina, at kung ano-ano pa. Isa nga sa pinaka-popular na kataga ng mga Carmelites ng Compiègne is yung Permission to Die, Mother. Request kasi nung kanilang prioress ni Blessed Therese of St. Augustine na siya na yung mahuling igilotin para ma-assist niya pa yung iba pang mga madre. At isa-isa nga habang kumakanta ng Veni Creator Spiritus, isa-isa silang umakyat doon sa scaffold at lumuhod sa harapan ng kanilang superior asking for permission to die. Sabay halik doon sa maliit na imahe ng mahal na Birheng Maria. Ayan, na-preserve po yung maliit na imahe na hawak-hawak at hinalikan ng mga madre. Binigyan nga ito ng title as Our Lady of Scaffold or Queen of Martyrs. Isa sa mga final words ng kanilang Mother Superior, sinabi niya, "Love will always be victorious and love can do everything." Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!